Sa tingin mo, anak, mahal pa ba ako ng nanay mo? Nagiging mainitin na lagi yung ulo niya sa akin. Eh anong gusto mo? Tanggihan ko yung boss ko? Mas kailangan kong kumita ng pera dahil marami tayong gastusin sa bahay. Pero, Huwag Nay... ka nang makulit dyan, Myla. Bantayan mo na lang yung tatay mo kasi wala siyang kasama. Lumalaki na yung gastusin natin kasi magkukulehiyo na si Ray sa susunod na taon. Ano kaya kung maghanap na rin ako ng trabaho? Sigurado ka ba? Baka mahirapan ka kasi matagal ka na huminto sa pagtatrabaho mo. Oo naman. Iniisip ko lang kasi na baka makatulong ako sa mga gastusin dito sa bahay. Sige, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Anong pinag-uusapan niyo, Tay? Nagpapaalam ako sa tatay mo na magtatrabaho na ulit ako. Magtatrabaho? Eh, sino naman mag-aasikaso sa amin dito sa bahay, Nay? Ako pa rin. Kaya ko naman kayong asikasuhin dito sa bahay kahit may trabaho na ako. Ako, Nay, huwag ka na magtrabaho. Baka ako laging paghuhugasin ni Kuya. Ikaw talaga, anak. Aalis naman ang Kuya Ray mo. Dahil malapit na siyang magkolehiyo. Kaya ikaw na talaga ang maghugas ng plato. Nay, si Tatay, oh. Huwag ka mag-alala, anak. Pag uwi ko galing trabaho, ako na rin maghuhugas ng mga plato. Kaya mahal na mahal kita, Nay. Dahil ayaw mo akong nahihirapan. Sige na, maligo ka na. Di ba may pasok ka pa ngayon? Ay, oo nga po pala. Maliligo na po ako, Nay, Tay. Nandiyan ka na pala, anak. Nay, ang bango naman yan. Oo, malapit na ako matapos magluto. Nagugutom ka na ba? Hindi pa po, Nay. Asan po si Tatay? Andun sa kwarto, nagpapahinga. Masakit daw kasi ang likod niya. Mukhang masarap po yung niluluto nyo, Nay. Kanina pagpasok ko pa lang, naamoy ko na. Siyempre naman. Kailan ba nagluto ng hindi masarap si nanay? Duman ako sa palengke kanina bago ako umuwi. Para may mailuto akong ulam natin. Wow! Ang bango naman yan. Sa sobrang bango nga ng niluluto ng nanay mo, napabangon tuloy ako sa kama. Sumasakit na nga yung likod mo dahil maghapon kang nakahiga. Nakuha mo pang mambola. Kaya naman pala, Tay. Dapat tinutulungan nyo si Nanay dito sa kusina. Nagkampihan na naman kayong dalawa. Kung nandito lang si Ray, sigurado may kakampi rin ako. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Napakaswerte talaga namin sa inyo, Nay. Kasi kahit pagod ka sa trabaho, inaasikaso mo pa rin kami. Siyempre naman anak, dahil mahal ko kayo ng tatay mo, kaya hindi ako napapagod na asikasuhin kayo. Kaya kapag ako nagkapamilya, Nay, gusto ko maging kagaya mo. Kasi nagagampanan mo yung pagiging nanay mo sa amin. O, Nay! Anong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Nag-away ba kayo ni Tatay? Ang tatay mo, nasa ospital. Malubha yung kalagayan niya. Ha? Ang ayos-ayos niya lang kanina, Nay. Bakit anong nangyari sa kanya? Papasok sana siya sa trabaho nang bigla siyang banggain ng truck. Nawalan daw kasi ng preno. Natawagan niyo na po ba si Kuya Ray? Oo, siya ngayon yung nagbabantay sa ospital. Anong ginagawa niyo dito sa bahay? Puntahan natin si Tatay sa ospital, Nay. Gusto ko siyang makita. Umuwi ako para kumuha ng mga gamit niya. Tsaka hinihintay na rin kita para sabihin sa'yo yung nangyari. Natatakot ako, anak. Baka hindi kayanin ng tatay mong operasyon niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Nay. Magiging maayos din ang lagay ni Tatay. Alam ko malakas siya at hindi niyo tayo iiwan. Okay po, sir. Okay po. Noted po. Okay, salamat. Okay lang ba kayo, Nay?
Halos hindi na kayo nagpapahinga. Hindi ba kayo napapagod? Ayos lang ako, anak. Hindi ako pwedeng mapagod. Kasi pag napagod ako, paano na kayo? Ako na lang po gagawa ng mga gawaing bahay, Nay. Para kahit papano, makatulong ako sa inyo. Anak, masaya na ako na nandito ka sa tabi ko. Sige na, kumain ka na. Nakapagluto na ako. Mamaya na lang po siguro, Nay. Busog pa ako. Baka kayo po yung magkasakit niyan, Nay. Dahil hindi na po kayo nagde-day off. Mas kailangan natin ng pera ngayon, anak. Ang daming gamot na dapat bilihin para sa tatay mo. Hanggang kailan po ba si tatay sa ospital? Wala pang kasiguraduhan, anak. Kaya naisip kong mas magandang dito na lang siya sa bahay magpagaling. Kaya lang, baka walang mag-alaga sa kanya. Titigil na lang po siguro ako sa pag-aaral, Nay. Para ako na lang po ang mag-aalaga kay tatay. Hindi, anak. Gusto mo bang malungkot ang tatay mo? Dahil hihinto ka para lang alagaan siya? Eh paano na po si tatay? Lumalaki na rin po yung bayarin natin sa ospital. Ako nang bahala dun, anak. Huwag mo nang problemahin ang lahat. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Nay, gusto ko lang naman po makatulong sa inyo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ako nang bahala? Malalampasan din natin to. Magiging maayos din ang tatay mo. Sana nga po. Nay, saan po kayo pupunta? Bakit ang dami niyo pong dala? Di ba day off niyo po? Biglaan lang, anak. Kailangan kasi ako ng boss ko. Eh, nahiya naman akong tumanggi. Siya nga pala, mag-order na lang kayo ng pagkain niyo mamaya. Dahil hindi ako nakapagluto. Tuwing day off niyo na nga lang po tayo nagsasama. Tapos, aalis pa kayo. Eh, anong gusto mo? Tanggihan ko yung boss ko? Mas kailangan kong kumita ng pera dahil marami tayong gastusin sa bahay. Pero, Huwag Nay... ka nang makulit dyan, Myla. Bantayan mo na lang yung tatay mo kasi wala siyang kasama. Sige po. Sige na, aalis na ako. Lagi na lang. Mas importante pa yung boss niya kaysa sa amin. O anak, nandyan ka na pala. Nakasalubong mo bang nanay mo? Opo, Tay. Ayos lang po ba kayo? Oo anak, nalulungkot lang ako kasi hindi na naman natin kasabay sa pagkain ng nanay mo. Bigla daw po kasi siyang pinatawag ng boss niya. Babawi na lang daw po siya sa susunod na linggo. Ganyan din ang sinabi ng nanay mo nung nakaraang linggo. Pero naiintindihan ko siya dahil kailangan niyang magdoble kayod para sa pamilya natin. Nandito naman ako, Tay. Lagi ko po kayong sasabayan sa pagkain niyo. Ano pong iniisip niyo? Iniisip ko lang anak, parang ang laki ng pinagbago ng nanay mo sa akin. Busy lang po si nanay. Kaya nawawalan po siya ng oras sa atin. Pakiramdam ko kasi, kaya siya ganyan. Dahil wala na akong silbi sa pamilya natin. Kasi siya na ang sumalo ng responsibilidad ko bilang asawa. Huwag na po kayong mag-isip ng ganyan, Tay. Sa tingin mo anak, mahal pa ba ako ng nanay mo? Nagiging mainitin na lagi yung ulo niya sa akin. Kaya mas pinili ko na lang na hindi magsalita para hindi magalit. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa inyo, Tay. Kahit ako, napapansin ko rin ang pagbabago ni nanay. Nahihirapan ako sa ganitong sitwasyon anak. Stress lang po siguro yun sa trabaho niya, Tay. Kasi kahit linggo, pinapapasok siya. Siguro nga anak. Tara na po sa loob, Tay. Pasok na po tayo. Sige anak. Kay, tapusin mo na yan at aalis na tayo. Sige po, sir. Sino yung tumatawag anak? Si nanay po, Tay. Sandali lang po ha, kakausapin ko muna. Hello po, Nay. Bakit po? Hindi ako makakauwi ngayon
Baka sa makalawa na ako makakauwi. Inaya kasi ako ng boss kong mag-outing. Yan po ba yung emergency na sinasabi nyo? Outing? Ano ba yung sinasabi mo, Myla? Maagang natapos yung ginawa namin. Natuwa yung boss ko, kaya inaya niya kami. Sige na, ikaw na lang bahala magsabi sa tatay mo. Mayla, anak. Anong sabi ng nanay mo? Ano daw tay? Baka sa makalawa na daw po siya uuwi. Bakit daw, anak? Marami ba silang ginagawa sa opisina? Hindi daw po tay. Inaya daw po kasi siya ng boss niya na mag-outing. Nahihiya naman daw po siyang tumanggi. Ganun ba? Ayos lang yun. Para makapag-relax naman yung nanay mo kahit konti. Ayos lang po ba kayo tay? Oo naman, anak. Ayos lang ako. Mabuti nga at nakakapagganyan yung nanay mo. Hindi yung puro trabaho. O sige po tay. O anak, kumusta kayo dito? O nay, mano po? Okay lang naman po nay. Ang tatay mo, nasan? Sa kwarto po nay, nagpapahinga. Ganun ba? Saglit lang anak, magbabanyo lang ako ha. Sige po. Niloloko ni nanay si tatay? Ba't hawak mo tong cellphone ko? Kailan ka pa natutong mangialam ng hindi mo gamit? Totoo ba lahat ng nabasa ko dyan, Nay? Sinong JR ang nagme-message sa inyo? Niloloko mo ba si tatay? Halika nga dito. Hinaan mo nga yung boses mo, baka marinig tayo ng tatay mo. Matagal mo na bang niloloko si tatay? Hindi ka na naawa, Nay. Sobrang mahal ka ni tatay. Anong gusto mong gawin ko, Myla? Mahal ko naman ang tatay mo. Pero Ano, Nay? Kaya ka pa pumatol sa boss mo? Paano na si tatay? Paano kapag nalaman niya to? malalaman lang ng tatay mo kung sasabihin mo. Seryoso ka ba, Nay? Paano mo nagawa kay tatay yun? Dahil ba wala na siyang silbi sa'yo? Kaya ka naghanap ng iba? Ayusin mo yung pananalita mo, Myla. Wala kang alam sa mga hirap ko para masuportahan ko lang kayo. Hindi sapat na dahilan yan, Nay, para gawin mo to. Paano kung sabihin ko kay tatay ang nalalaman ko ngayon? Ano, pipigilan mo ba ako? Kung handa ka ng masirang pamilya natin, sige, sabihin mo sa tatay mo. Kasi alam mo na mangyayari. Kapag nalaman ng tatay mo. At pag nangyari yon, si JR ang pipiliin ko. At ako pa talaga yung magiging dahilan para masira yung pamilya natin? Oo, kaya kung ayaw mong mangyari yon, kalimutan mo lahat ng nalaman mo ngayon. Bakit hindi mo na lang kami iwan? Sa sinasabi mo ngayon, parang mas pinipili mo yung boss mo kaysa sa amin. Dahil hindi pa ako handa sa sasabihin ng ibang tao. Kaya mas pinili kong manatili muna dito. Ang sama mo, Nay! Myla! Tay, gusto niyo na po bang magpahinga sa kwarto? Mamaya na lang, anak. Hindi pa tapos yung pinapanood ko. Sige po, tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Sandali lang, anak. Tabihan mo muna ako dito. Bakit po, Tay? Alam ko na ang lahat, anak. Ang alin po, Tay? Sinabi na sa akin lahat ng nanay mo. Ayaw din kasi niya na maipit ka dahil sa kasalanan niya. Pasensya na, Tay, ah. Wala kasi akong lakas na loob na sabihin sa inyo. Dahil iniisip ko po na masasaktan kayo kapag nalaman niyo po. Alam ko naman yun, anak. Naiintindihan kita at hindi ko naman masisisi yung nanay mo. Pero para sa akin, Tay, hindi sapat na dahilan yun para lokohin ka niya at ipagpalit ka niya sa iba. Nag-usap na kami ng nanay mo. Sinabi ko na sa kanya na kung mahal niya yung boss niya, pinapalaya ko na siya. Ayaw kong hadlang ako sa kaligayahan ng nanay mo. Kaya mas mabuting doon na lang siya sa lalaking kaya siyang paligayahin. Huwag ka mag-alala, Tay. Andito pa naman kami ni Kuya. Hindi ka namin iiwan.